House na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Noong Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget at buwan-buwan meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya, I think through the parties. So may 2 million nga na Christmas bonus? Kasi sabi ni Kuya Rizzi wala. Baka sa minority po, wala. Kaya nga, ang panawagan ko, transparency. Hindi. Yung sinasabi niya 20 million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yan, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, ikulang pa yun. And Kaya nga, baka nagdagdag dahil kulang. ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero dapat may transparency. Saan nyo na lang Saan ba galing? Ito po ay galing sa MOOE fund. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds. Pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. At ang panawagan ko, huwag tigilin necessarily ang mga practice na ito, pero maging transparent tayo sa publiko, lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Ang panawagan ko, idebate natin lahat ng mga budget, lalo na yung mga ini-increasean ng budget, dahil ang Kongreso ay nagtaas ng sariling budget ng 10.5 billion pesos na walang debate. At ayaw ko pong sabihin na ginagawa ito na walang nag-question. Kaya nagpahayag po ako para lang on the record na hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Dagdagan ko po isang bagay pa. Yung MOOE fund na to, kasama din syempre ang pagbayad ng electric, water bills, iba pang mga necessary expenses ng Kongreso. Kasama din po dito ang bayad sa mga consultants. Marami pong mga consultants na kausap po sa Kongreso, binabayaran sila sa cash. Supot, backpack, maleta. Ang joke ng iba, baka may maleta din. At ang punto ko, kung may mga consultants tayo na lehitimo naman, bakit natin lang hindi ideklara? Bakit hindi tayo maging transparent sa use ng pera ng bayan? At panghuli, I'm sorry to bring this up, pero ito ay dahil nga, napansin ko, daming mga trolls sa social media, may deklaradong programa ang House of Representatives, ang CARES program. At ang sa CARES program na to, ang mga congressman ay binibigyan ng 10 to 100 slots para sa mga keyboard warriors. At ang panawagan ko ay maging transparent tayo para sa mga miyembro ng CARES program. I'm sorry if there are members of the House who will disagree with what I'm saying, but at least I'm asking that we be transparent on this para wala na pong spekulasyon sa mga use of funds na ito. Maraming salamat po. We can't afford to have these big bonuses. So, I am arguing na dapat tigilan ito. No, kaya nga po, ang sinasabi ko, okay. Ang unang point ko po kanina ay ang kina-question ko muna ang proseso. Pero pati po yung substance kina-question ko dahil sa panahon na nakita ng publiko, napakalaki ang nasayang na pera ng bayan at bumababa din ang ating GDP growth. We cannot afford a 6.7 trillion peso budget and should find ways to cut the fat. And I think that a 10.5 billion peso increase for our own budget, of which 7.8 billion pesos goes to MOE, is some of the fat that could have been cut. Yun po ang aking panawagan ng sana na tinalakay ito, pero wala pong debate, biglang lumabas lang po sa third reading ng House Gab. Maraming salamat po. Para sa mga nag-cover kasi ng comment ni Assistant Ombudsman Clavano kaninang umaga,
Pinost ko na din naman po sa Facebook ang aking pahayag. Pero gusto ko pong linawin na November 26, ang field investigation team ng Ombudsman ay bumisita sa aking opisina dito po sa Kongreso at pinakita ko sa kanila ang mga files na ibinigay sa akin ni Yumaong Yusek Cabral at hindi naman po sila humingi ng anumang impormasyon na hindi ko po ibinigay sa kanila. Kaya mabuti po kung tignan ni Assistant Ombudsman ang aking post, kasama din doon ang aking letrato, kasali ng kanyang team, at ang mga miyembro din ng kanyang team ay siguro naman magsasabi ng katotohanan na ako pa ang nag-volunteer sa kanila ng mga files ni Yumaong Yusek Cabral at hindi nga po nila hiningi, pinakita ko sa kanila. Ako po ay bumisita din sa ICI noong November 19 at 20 at kusa kong pinakita sa kanila. Sa 20, ang ICI ay bumisita dito sa aking opisina at sinabi po ng ICI at ng Ombudsman na only then nila nakita ang mga listahan ng mga proponent at malaking tulong po ito para sa kanilang mga investigasyon. November 20 at 21 pa lang sinasabi ko na dapat protektahan si Yusek Cabral at i-secure ang kanyang mga files. Mabuti po na December 23, ibinigay ng DPWH sa Ombudsman ang files ni Yumaong Yusek Cabral, pero nakakapanghinayang po na hindi po ito ginawa noong Nobyembre pa, nung sinasabi ko, at ang chance sana ay si Yumaong Yusek Cabral ay naprotektahan at pinaliwanag niya sana ang mga files na ito nung sinabi ko pong sanang gawin ito noong Nobyembre. Nais ko lang pong linawin ito, basically contradicting yung statement po ni Assistant Ombudsman Tabano. To clarify, sir, hindi totoo na hindi kumpleto yung mga ibinigay po ninyong dokumento na umano ay Cabral files sa Ombudsman. Opo. Kumpleto yung binigay ninyo. Ipinakita ko po more than what they asked for. Dahil hindi nga po hiningi sa akin ng Ombudsman. Pinakita ko, kusa ko po, na pinakita ko. Pinakita ko po sa kanila at ang aking statement po sa Facebook ay hindi nga sila interesado noon na mag-spend more time pa on the files. Iniimbita ko nga sila na maghapon kami mag-study ng files na ito, pero may assignment po kasi sila noon na investigahan ang mga proyekto ni Congressman Garjola, kaya sila lumapit sa akin. At nung natapos na sila doon, at kahit na pinapakita ko sa kanya ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral, wala po yun sa kanilang assignment, kaya umuwi na po sila. Pagkatapos po ng November 26, hindi na po sila humingi ng karagdagang impormasyon para sa akin. Kaya hindi ko po alam ano yung basihan na sinabi po ni Assistant Ombudsman Clavano na may hindi ako pinakita na hiningi nila, dahil lahat po ng hiningi nila, pinakita ko higit pa, at hindi nila hiningi, pinakita ko sa kanila. Sir, for soundbite purposes lang, accurate ba to say na kumpleto yung Cabral files na isinumitin ninyo sa Office of the Ombudsman? Higit pa sa hiningi nila ang ipinakita ko sa kanila. Okay, kumpleto. Of all the Cabral files that are reviewed, you submitted Yes. to the Office of the Ombudsman? I consistently say I showed it. Kasi hindi nga po nila hiningi ang mga kopya, pati ang ICI. Nasa Facebook ko lahat ng mga meetings ko with ICI and Ombudsman. Hindi nila hiningi sa akin, pero pinakita ko sa kanila kahit na hindi nila hiningi. At kahit ano po ang hiningi nila sa akin, higit pa ang ipinakita ko sa kanila. So they did not ask for it, so some of it, hindi nyo nabigay. Because they did not ask for it. Wala po akong iniwan sa kanila dahil wala po silang hiningi. At sinasabi ko nga sa kanila, dapat tignan pa nila ito ng mas mabuti, dapat nga i-preserve nila ang mga files ni Yumaong Yusek Cabral. November 2021, I gave many interviews po saying dapat protektahan ang mga files at si Yusek Cabral, at nanghihinayang ako na hindi ito ginawa, at lalong ikinalulungkot ko po na kabaliktaran ang pahayag naman po ni Assistant Ombudsman Clavano sa katotohanan.